Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Ex-OWA Administrator Arnel Ignacio, nanindigan na malinis ang kontrata ng pagbili nila ng lupain para sa mga OFW. Ikinagulat ni dating Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio, ang pagsampa sa kanya ng kaso dahil sa pagbili ng ahensya ng 1.4 billion pesos na halaga ng lupain. Sinabi nito na noon pang 2018, habang siya ay Deputy Administrator lamang nang lumabas ang nasabing planong pagbili ng lupa. Kasama niya ang ilang opisyal ng OWA sa pagdinig sa Senado, ukol sa nasabing usapin. Giit nito, walang anumang irregularidad ang nasabing kontrata dahil isinangguni pa nila ito sa Department of Budget and Management, habang ang bibilhin na lupain sa may Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, ay mismo ang Land Bank ang nagsagawa ng valuation kung saan, nakakuha sila nga permit din sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang nasabing lupain ay pagtatayuan sana ng mga panandaliang pagpapahingaan ng mga umuuwing overseas Filipino workers. Samantala, sa showbiz spotted, Alden Richards, inaming lumalaban sa depresyon. Ibinahagi ng aktor na si Alden Richards ang pinagdaanang laban noong 2024, na tinawag niyang pinakamababang yugto ng kanyang buhay, matapos makaranas ng matinding depresyon. Ayon pa sa aktor, tumagal ng 6 na buwan bago niya muling nabuo ang kanyang sarili, mula sa pinagdaanang krisis. Ikinuwento rin ng aktor na kinimkim niya ang kanyang pinagdadaanan at hindi ito ipinaalam kahit sa malalapit sa kanya. Aniya, naging labis ang kanyang pagbibigay at pag-aalaga sa kapakanan ng ibang tao, hanggang sa siya mismo ay naubos, isang bagay na tinawag niyang "that broke me to a million pieces". Ngayon, mas pinapahalagahan na raw niya ang sarili, at ibinabalik ang kanyang lakas at sigla sa pamamagitan ng physical activities gaya ng pagtakbo at pagbibisikleta. Nilinaw din ni Alden na hindi niya nais na sa kanyang buhay pag-ibig ibaling ang kanyang kasiyahan. Abiso naman sa mga motorista, magkakahalong dagdag bawas sa mga produktong langis, asahan sa susunod na linggo. Asahan ang magkakahalong galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, na maaring magkaroon ng rollback ng 15 centavos o pagtaas ng hanggang 30 centavos ang kada litro ng gasolina, habang ang diesel ay maaring magkaroon din ng bawas presyo, na aabot sa 40 centavos sa kada litro, at ang kerosene ay mayroong pagbawas na mula 20 centavos hanggang 40 centavos sa kada litro. Ilan sa mga dahilan na nakikita ng DOE ay ang patuloy na pag-uusap ng US at Iran ukol sa nuclear deal, at ang paglamig ng tensyon sa pagitan ng US at China. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.